Magandang umaga sa ating lahat. Mula sa ating nakaraang mga diskusyon, nakapulot tayo ng makabuluhang mga aral mula sa tagaulat na naghatid sa atin ng komprehensibong presentasyon ng unang bahagi, ang pamayanan. Sa puntong ito, tayo'y dadako na sa pinakahuling bahagi ng pamayanan, ang pagbubuod. Kalinangan, pamayanan at sambayanan, pagbuo ng estadong bayan o etniko. Dito, tayo'y magbabalik tanaw sa mga konseptong ating natalakay sa pamamagitan ng pagbubuod. Tunay ngang ang mga nakaraang tagapag-ulat ay naghatid ng isang napakakomprehensibong talakayan sa ating klase. Napag-usapan na natin ang 5 kabanata at kung tayo'y magbabalik tanaw sa unang kabanata, ating natutunan ang sikalak at sikapay, sinaunang Pilipino. Sa ikalawang kabanata, ang mga Austronesiano sa Pilipinas. At sa ikatlong kabanata, natalakay natin ang sinaunang kabihas ng Pilipino. At sa ikaapat na kabanata, ating natutunan ang estadong bayan sa paglaganap ng Islam. At sa pinakahuli, atin ding napakinggan ang kabihas ng Pilipino sa ika-16 na taon. Sa puntong ang ito, tayo na'y mag-uumpisa sa ating talakayan ngayong araw. Aking ilalahad ang mga pangunahing punto sa bawat kabanata na magsisilbing paalala sa atin ng mga konseptong ating natalakay sa mga nakaraang diskusyon. Sa puntong ito, tayo na nga't mag-uumpisa sa ating talakayan sa umagang ito. Kung tayo'y magbabalik tanaw, natalakay natin sa unang kabanata ang sikalak at sikapay, sinaunang Pilipino. Tinalakay natin sa kabanatang ito ang pinagmulan ng mga unang tao sa kapuluan. Dito, naipakita na noong Pleistocene epoch, may mga lupaing nag-uugnay sa Asia, Australia at Pilipinas na tinawag na Sundaland, Saholand at Wallacea. Dito rin dumaan ang mga sinaunang tao at hayop. Sa kabilang banda, sa Cagayan, natagpuan ang mga kasangkapang bato na ginagamit ng mga Homo erectus philippinensis. Samantala, sa Novaliches at Batangas, atin natutunan na lumitaw noon ang mga maagang Homo sapiens, at sa Tabon Cave sa Palawan, nadiskubre at natagpuan ang labi ng Homo sapiens. Ito ay pinagtibay rin ng paniniwala ng mga sinaunang pamayanan sa kanilang pinagmulan sa pamamagitan ng mga mito tulad nila Malakas at Maganda at Sikalak at Sikapay. Ngayon naman, tayo'y dumako na sa ikalawang kabanata, ang mga Austronesiano sa Pilipinas. Ipinakita sa kabanatang ito ang pagdating ng mga Austronesiano sa Pilipinas mula sa Hoa Binhia, Timog China o Vietnam o Timog Pilipinas. Dumating sila nung humigit kumulang 7,000 to 500 bago kasalukuyan. Dala nila ang kaalaman sa agrikultura, pagpapalayok at paggawa ng bangka. Sa kanilang pananatili, napayabong nila ang kalinangang neolitiko na kinilala sa paglilibing sa tapayan at pagkain ng halamang ugat gaya ng gabi at ube. Ang Pilipinas ay naging pangalawang sentro ng paglaganap ng Austronesianong kultura patungong Pasipiko. Tayo naman ngayon dumako sa ikatlong kabanata o ang sinaunang kabihas ng Pilipino. Dito, ating natutunan na nagsimula ng lumitaw ang sinaunang kabihas ng Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal gaya ng ginto, tanso at bakal. Nahubog ang sistema ng pamumuno at pagtutulungan ng mga pamayanan o sambayanan na nagbigay daan sa estadong bayan. Lumawak ang pakikipag-ugnayan sa karatig bansa sa pamamagitan ng dagat at natuklasan ang Laguna Copper Plate Inscription
na patunay ng sistemang pampolitika at kalakalan ng mga sinaunang Pilipino. Sumunod naman dito ang ika-4 na kabanata. Dito natalakay natin ang estadong bayan sa paglaganap ng Islam. Ito ay nangyari ng mga taong 1280 to 1588. Dito ating natalakay na pinasok ng Islam ang kapuluan sa pamamagitan ng mga taong sina Tuan Masyaika, ang unang Muslim sa Sulu, at Karim ul Makdum, nagtayo ng unang moske, si Sultan Abu Bakr, nagpundar ng sistemang edukasyon Qur'aniko, at si Sultan Kabungsuan, ang nagpalawak ng Islam sa Maguindanao. Sa bandang huli ng panahon, lumaganap ang Islam sa Mindanao at Maynila. Dumating naman ang Kristyanismo noong 1521 sa Sugbo at noong 1572 sa Maynila. Nagsimula na rin ang tensyon sa pagitan ng mga sinaunang estadong bayan at ng mga dayuhang Kastila. At panghuli, sa ika-5 kabanata, ating natalakay ang kabihas ng Pilipino sa ika-16 na taon. Ipinakita rito sa atin na noong ika-16 na siglo, buo at maunlad na ang kabihas ng Pilipino. Ang pamayanan ay binubuo ng barangay o tinatawag ding pamayanan sa ilalim ng datu. Dito, natutunan din natin na ang lipunan ay may 3 antas. Ang maginoo o nobility sa Ingles, timawa or maharlika o tinatawag ding malaya, at alipin o katulong o bihag. At dito rin natin na pakinggan ang impormasyon patungkol sa mga pangunahing tungkulin sa lipunan tulad ng pagiging isang datu o pinuno, bayani, tagapagtanggol, at babaylan, tagapag-ugnay sa espiritu, at panday at maghahabi o tinatawag na manggagawa. Ang ilog at dagat ang naging pangunahing daluyan ng kalakalan at komunikasyon at nagkaroon ng aktibong ugnayan sa Intsik, Malay, Brunei, Hapon at iba pa. At panghuli, sa ika-5 kabanata, ating natalakay ang kabihas ng Pilipino sa ika-16 na taon. Ipinakita rito sa atin na noong ika-16 na siglo, buo at maunlad na ang kabihas ng Pilipino. Ang pamayanan ay binubuo ng balangay o dinatawag ding pamayanan sa ilalim ng datu. Dito, natutunan din natin na ang lipunan ay may 3 antas. Ang maginoo o nobility sa Ingles, timawa or maharlika o tinatawag ding malaya, at alipin o katulong o bihag. At dito rin natin na pakinggan impormasyon patungkol sa mga pangunahing tungkulin sa lipunan tulad ng pagiging isang datu o pinuno, bayani, tagapagtanggol, at babaylan, tagapag-ugnay sa espiritu, at panday at maghahabi o tinatawag na manggagawa. Ang ilog at dagat ang naging pangunahing daluyan ng kalakalan at komunikasyon at nagkaroon ng aktibong ugnayan sa Intsik, Malay, Brunei, Hapon at iba pa. Ngayon naman, ating tingnan at suriin ang diagram tree na tinatawag na banwa, bayan, estadong bayan, estadong kolonyal, estadong nasyonal ng Pilipinas, at Haring Bayang Katagalugan. Dito mabibigyan tayo ng pangkalahatang pananaw o pagsuri ng diagram. Ang diagram na ito ay mula sa akda ni Jesus Salazar na naglalarawan ng makasaysayang pag-unlad ng mga estado at bayan sa Pilipinas mula sa sinaunang panahon sa ilalim ng mga kolonyal na pamamahalaan at hanggang sa pagbuo ng kategoryang pambansa. Makikita natin dito na naitampok ang iba't ibang yugto ng pamunuan at mga terminolohiyang naglalarawan sa mga liderato ng mga komunidad sa bansa. Mayroong mga pangunahing elemento ang diagram. Makikita natin dito una ang Austronesiano at Malay Indiano. Dito tumutukoy
ang Austronesiano sa mga tao at kultural na koneksyon mula sa rehiyon. Samantala, ang Malay Indiano naman ay naglalarawan ng mga ugnayan ng mga tao nagmula sa mga lugar tulad ng Malay Archipelago at India. Ikalawa, mga terminolohiya ng pamunuan. Makikita natin dito na merong salitang raha. Ito ay tumutukoy sa isang tawag sa mga pinuno o hari. Siya ay maaaring may mataas na antas sa lipunan. At makikita rin dito ang hari, ari o hadi. Ito ang iba't ibang tawag para sa mga leader sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ito ay ang mga lugar na Austrio, Ilocano at Bicol. Ikatlo, makikita natin dito ang panahon ng Islam o ang Islam 1280. Tumutukoy ito sa pagmamarka ng pagpasok ng relihiyong Islam sa bansa na nagbigay daan sa pagbuo ng sultanato. Ikaapat, ating makikita sa diagram na ito ang Sultan ng Sulu 1450. Ito ay isang mahalagang leader sa Mindanao. Ikalawa, Sultan Kudarat at Sultan ng Maranao. Ito ay tumutukoy sa mga sikat na sultan sa panahon ng kolonyal na pamahalaan. Ikalima, ating ding mapapansin na mayroong Laguna Copper Plate. Ito ay tumutukoy sa isang mahalagang artepakto na nagsasaad ng sistema ng pamahalaan at kalakalan sa mga sinaunang bayan. Ika-anim, ang pag-unlad ng estado, estadong bayan at kaharian. Ito ay tumutukoy naman sa pagbabago mula sa lokal na pamunuan patungo sa mas malaking kaayusan at pamahalaan. At makikita din natin dito ang estadong kolonyal at nasyonal. Dito, tinutukoy ang paglipat mula sa kolonyal na pamamahala 1898 patungo sa nasyonal na pagkakakilanlan ng 1913. Makikita rin natin dito ang mga transition at connection. Dito, makikita natin ang banwa o bayan. Ito ay tumutukoy sa itinataas ang ideya ng mga bayan at estado na konektado sa isa't isa. Sa kabilang banda, makikita din natin ang Haring Bayan, Katagalugan. Ito ay naglalarawan ng pagkakaroon ng isang malawak na kaalaman sa nasyonalismo at pagkakaisa ng mga tao sa ilalim ng isang pamahalaan. Panghuli, ating makikita ang mga kaganapan at taon. Ang 7,000 bago kasalukuyan. Ang taong ito ay nagpapakita ng maagang kasaysayan ng dugong Austronesiano. Ikalawa, ang mga taong 1896 hanggang 1897. Dito, nagsimula ang kilusan para sa kalayaan mula sa mga dayuhan na nagsilbing simula ng pagbuo ng isang pambansang estado. Ikatlo, 1913. Ang taong ito ay nagmarka ng pagbuo ng mga bagong estruktura ng pamahalaan sa ilalim ng bagong kalayaan. Pagtapos nating tingnan at suriin ang diagram ni Sus Salazar, tunay ngang nabigyan tayo ng isang komprehensibong pag-unawa sa kahalagahan ng mga lokal na pamahalaan at ang kanilang papel sa paghubog ng estado sa Pilipinas. Pinapakita nito na ang kasaysayan ng ating bansa ay hindi lamang nakabatay sa mga banyagang impluwensya, kundi pati na rin sa mga makabayan at lokal na tradisyon. Ang mga pamunuan ng Raha at Sultan ay mahalagang bahagi ng mga estruktura na naging pundasyon ng nasyonal na pagkakakilanlan ng Pilipinas. Bago nga tayo tuluyang magtapos sa ating talakayan, nais kong magbigay ng konklusyon sa ating unang bahagi. Tunay nga ang bahaging ito ay nagtapos sa pagpapatatag ng estadong bayan batay sa sarili at katutubong kalinangan. Nagkaroon ng matibay na identidad ang mga sinaunang pamayanan na nagbigay ng pundasyon susunod na yugto ng kasaysayan at kapilipinuhan, ang bayan. Maraming salamat sa pakikinig.